Magsilhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Papuri at pasasalamat ay sa inyo. Sa tuwina'y pagbati, kapayapaan sa lahat. Sa tuwina'y nilalagak, yaong kapanatagan. Pagmamahal na wagas, yaong patuloy na bahagi. Ang bawat isa'y makadama nawang tuwiran. Sa tuwina'y ang may pandinig ay nakaririnig, kaya't kung lahat kayo'y ganap na may pangunawa, magliliwanag ang diwa. Kapag mainit ang panahon, yung mga walang pangunawa sa kalikasang likha ng Ama'y nagkakasala at nagkakamali sila. Buhay bang Ama? Kapag sobra naman ang lamig, gayon din naman. Kapag bumabaha, sadyang hindi maliligta, siguradong may magkakamalit, magkakasalang mangungusap. Gayon din naman kapag lumindol, kapag bumagyo, hindi nawawala sa bibig ng tao ang nakapagsasalita ng kung ano-ano. Ngunit di nasusuri yaon. Sino baga ang may likha? Sino baga ang may gawa? Sino baga ang lumikha at gumawa? Ibagat amang dakila, bakit kaya hindi ang gawin? O Diyos ko at Ama ko, ano mang pinatutupad at pinagaganap mo sa lupa, naway iligtas mo pa rin kami. At madama namin ang kahalagahan mo at pagpapahalaga mo naman sa amin. Ibagat marapat ay gayon. Ngunit nang dahil nga ang tao'y di lubos ang pagtitiwala, di ganap ang pangunawa, bibig nila'y ngawa ng ngawa. Ang may pandinig ay nakarinig. At siyaon ang pawang katotohanan na pinapatay ng Ama, na nais niyang mawala sa bawat anak niya sapagkat
Sino nga ba ikaw na anak niyang tututol sa mga gawa niya? At sino kang anak niyang tuturuan mo siya? Di bagat masigit niyang batid kung anong nais niya? At di bagat batid niya kung anong nararapat? Kaya't di siya marapat turuan at di ka rin marapat magreklamo bilang anak niya. Kundi bawat anak niya dapat sa ganyang katuparan, mainit ang panahon, malamig ang panahon, may mga dilubyo, hindi dapat ang bibig ay iba't iba ang salita, kundi patuloy na sa kanya'y magsambit ng, O Diyos Ama kong makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay. Likha mo'y ikaw ang nakakaalam, gawa mo'y ikaw ang may batid niyan. Kaya't ang hiling namin sa iyo, kami iligtas mo sa lahat ng panahon. Sa bawat saglit, sa bawat araw, bawat segundo, bawat buong magdamag. Habang kami nabubuhay, turuan ng marapat at maikintal sa diwa yung mabubuti mong salita at wag ang kung anong makasisira sa aming loob at makagugulo sa aming isip. Hindi bagat marapat ay gayon? Ngunit paano nga ito masasambit ng pagkatao lamang? Nang isip ay nalilito, nagugulo, nagagalit, nagdaramdam at napupuot. Kaya't ang nais ng Ama, mawala lahat ang di dapat nabubuhay sa katauhan ng tao at mabuhay lahat yaong dapat ay nasa sa tao. Pag-asa, ligaya, kapayapaan, kasiglahan, kakontentuhan, at tunay na kasiyahan. At saan lahat yan magmumula? Sinong magbibigay? Walang dilit iba amang pinagmulan ng lahat ng may buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Suring-suri nyo kung susuriin nyo lamang. Ano man ang nakamta ng tao'y kulang pa rin yaan. May hahanapin pa rin at hahanapin doon at diyan, sapagkat yaon ang patuto, tao ka lamang. Ngunit at pasubali, kapag nadama mo ng galak, kapag naramdaman mo ng kasiyahan, bawat araw mo, patag ang lahat. Sumayinyong kapayapaan, kam tinawanin nyo, yung aking tinuran at sinambit sa harapan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula sa gawa ng mga apostol. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isang Pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Iniutos nilang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at naakit din ng maraming tauhan. Nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos,
ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila ay pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at doon nagtuturo ng nangangaral tungkol kay Jesus at yaon ang Kristo. Sadyang sa buhay ng tao, magmithi kang magpakabuti, may hadlang. Gumawa ka ng kabutihan, may hahadlang. Gumawa ka ng masama, makaraos ka man, mayroon pa ring kapahamakan. Gumawa ka ng masama, masaya ka ngayon, mayroon pa ring daratal sa iyong kabagutan. Alin na ang pipiliin mo kung tunay na may sentido kumon kang ginagamit bilang tao? Subalit ilan nga ba ang magpapatupad sa kabutihan at susunod sa kabanalan? Ilan nga ba ang paglalaban ng katotohanan at ipakikibaka yaong katapatan ng Ama? Hindi kayang gawin ito ng tao sapagkat tao ay tao. Subalit ang Ama'y kaya niyang lahat gawin, ang lahat ng marapat at makabubuti man din. Kung magkagayon at anak ka ng Ama, ikaw baga ay nasa espiritu niya, huwag kang magtaka kapag may nagagawa kang di mo batid, paano mo ito nagagawa. Ngunit katatakhan ka ng kapwa mo, magtataka sila sa iyo, hindi ka nila kayang unawain, ngunit maligaya at masaya ka, sapagkat ang nagpapaligaya sa iyo, yaong nagpatatag, nagpatapang, nagpatibay ng lubos sa iyong katauhan. Mga minamahal, magalak magpuri kayong mga anak ng Ama, na patuloy nakikibahagi sa katotohanan niya, at ang kabanalan ay damang-daman nyo sa inyong puso, at sa isip nyo ay naghahari, yaong liwanag na may pangunawa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kung kayo ay nagninilay, ipinapahiwatig sa banal na salita, sa mga banal na salitang ito, na ang mga pinagdaanan ng mga alingkod na hinirang ng Kristo ay tunay na pakikibaka. Ngayon, lingkod ba kayo? Sadyang may pakikibakahan. Subalit, nasuri niyo ba kung anong ginawa ng Panginoon nila? Na Panginoon niyo rin ngayon at Panginoon ng lahat. May ginawang hindi kayang liripin. Subalit, naroroon pa rin ang pagpupunyagi sa kabila ng mga dinaranas. At yaon ang pawang katotohanan. Kapag pinatibay ka ng Ama, pinatapang ka niya sa kanyang kaukulan, nakatutupad kang di mo namamalayan, gumagawa kang di mo bakit matanto ang sarili. Anong di mo bakit matanto ang sarili? Hindi mo matanto at bakit mo ginagawa yaon kung papaano mo nagagawa. Ikaw mismo sa sarili mo nagtataka ka. Naranasan nyo na ba yaon? Na nagtataka kayo sa sarili nyo, bakit nagagawa nyo yung bagay na sa dating buhay nyo, kinahihiya nyo, sa dating buhay nyo, kinatatakutan nyo, sa dating buhay nyo, parang ayaw nyo, sa dating buhay nyo, tututulan nyo yaon. Ngunit nang naramdaman nyo ang Diyos na kumakaling at nagmamahal sa inyo, bakit wala kayong laban na tutulan siya? Nangganap na ba ito sa inyo? Sabi nila. Kung may camera lang ako dito, pipicturan ko kayong lahat.
At kapag nakita ninyo kung ano itsura nyo, matatawa kayo sa sarili nyo. Yaon ang katotohanan. Iba't ibang palagay kayo. Tama ba ga? Sambitin nyo man at hindi, yaon ang totoo. Iba't iba ang palagay ninyo sa tinuran ko. Sapagkat gayon ang naganap sa panahon ng Kristo. Iba't iba ang palagay nila sa mga tinuturan, sa mga hinahayag, sa mga binibigkas. Kaya't di sila napalagay. Napalagay ba sila? Sa hindi nila pare-parehas na palagay. Gayon din ngayon. Hindi pare-parehas ang palagay, kaya hindi magkaisa ang palagay nilang loob. Buhay ba ang Ama? Wala namang pagkabulag. Ang naganap noon, nagaganap ngayon at magaganap pa kahit kailan. Sino ang mga nagpaparatangan, ang nagbibintangan, ang naghuhusgahan, ang naghahatulan? Yung magkakaibang sekta, di ba ga? Ngunit di mo na kailangan niyang pagtakhan. Kung minsan sa pamilya, magkakapatid na naghuhusgahan pa. Tama ba ga? Magkakapatid na nga, nagsisiraan pa. Magkakapatid na nga, naglalamangan pa. Magkakapatid na nga, nag-aagawan pa ng karapatan, ng pwesto, ng kayamanan, ng lahat. Basta dito sa sanlibutan, hindi mapalagay lahat ng nilalang. Buhay ba ang Ama? Maliban ang tunay na napapalagay, yaong patag ang kalooban at damdamin nila'y patag din naman yan. Buhay ba ang Ama? Ngunit hanggat hindi napapatag ang isip mo, hindi napapalagay ang loob mo, marami kang palagay sa buhay mo. Na kung minsan ang palagay na yan, yan ang hindi ka mapalagay. Buhay ba ang Ama? At ito ang gustong mawala ng Ama sa tao, yung palagay nilang hindi totoo, yung palagay nilang hindi tama, yung palagay nilang mali. Kaya sa bawat palagay nila, marami ang nagsisisi, marami ang nagkakaroon ng kaguluhan ng buhay. Ngayon, ang pasubali ng Ama, kung ang ipapalagay ninyo'y ang gawa niya, at kung ipapalagay ninyo'y ang kalooban niya, walang lito, walang damdamin kayong magugulo. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nais ng Ama, anak na minamahal ko, mga anak na mahal ko, ipalagay nyo ako sa sarili nyo, at ipapalagay kong maging ganap kayo sa akin. Buhay ba ang Ama? Kung pinapalagay niyong ako'y nasa inyo na, ang kalooban niyo'y palagay na rin. Kung pinapalagay niyong salita ko'y naunawa niyo na, ang isipan niyo'y patag din. Kaya't ang bawat palagay niyo'y tama na tumpak kapag ako'y sumayinyong lahat. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, hindi ito katang isip lamang. Ito yung aking tinutukoy ay pawang totoo at nagaganap sa mundo. Itong aking tinuturan ay pawang nasilayan sa daigdigan. Ngunit kailan may di ko iluluwalang di nagaganap at di magaganap. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ngunit paano nga at gaano paniniwalaan ito ng tao? Samantalang taong tulad niyong nangungusap at nagluluwal nito. At yaon nga ang patotoo, kapag ang taong nagpalagay sa mabuting balita, nagkakamali. Ngunit kapag ang nagpalagay ay banal na espiritu, siyang naguulat at naghahayag sa diwa, tama't tumpak ang pagbubulay at pagninilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? O sulong pagnilayan nyo, nasa hapagdulangan ka. Ang mesa nyo'y punong-puno ng pagkain. Pipili ka ng gusto mo. Ngunit kung di mapalagay ang puso mo, di mapalagay ang isip mo, nasasarapan ka ba? Nasisihan ka ba? Maligaya ka ba? Hindi. Sapagkat patuto lamang ng Ama, hindi sa pagkain, ang kasiyahan at palagay na mainam. Ang may pandinig ay nakarinig.
Subalit subukan mong palagay na palagay ang loob mo, patag na patag ang isip mo, payapang payapa kang naruroon sa pagdulangan. Lahat ng pagkain na yan, habang ninanamnam mo'y sarap na sarap ka. Buhay ba ang Ama? Walang pagkabula itong aking tuturan sa inyo. Gayon din sa banal na salitang nakahain sa inyong lahat. Kung palagay ang isip nyo sa lahat ng katotohanan, at ang pinapalagay nyo'y ditaw ang nagluluwal, lahat na ya'y mananamnam nyo at malalasahan yung tuwiran, at ang inyong kalooban, magagaanan, mandinyaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, kamtin ninyo kaliwanagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tumungo ka sa isang okasyon. Halimbawa ay birthday, kaarawan ng napagdiriwang ng bata. May magikero. Ano man ang ginagawa ng magikero, tuwang-tuwa ang mga bata. Siyang-siya na nagmamasid, ngunit tingnan mo'y matatanda. Habang namamangha, may dumadaan sa isip, ano niya kaya yung ginagawa? Nako, puro kalokohan eka. Tingnan ko nga ekang mabuti kung mayroon ekang ginagawang ano. Ganyan ang tao. Sapagkat, ang isip ng bata, madali niyang tanggapin yung kung anumang ginagawang nakakatuwa at nakakatawa. Ngunit ang tao, nakakatuwa man, kung minsan di pa matawa. Masaya man, kung minsan di siya maging maligaya. Hindi katulad ng bata, kapag umiyak ngayon, nagalit ngayon, dalhin mo sa nakakatawa, tatawa na at maligaya na. Wala na lahat yung galit niya. At siyaan ngayon ang napakahirap baguhin ng Ama sa tao. Sapagkat, lalo na't kung nanikit na, para ng alkitran, na hindi na mabakbak-bakbak ang sama ng loob, patay kang bata ka, hanggang itirik mo ang mata mo't ipikit mo na, nakadikit pa rin niyaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano ka ngayon? Kung ito ang maghahari sa'yo, kung ito ang magaganap sa'yo, paano mo tatamasahin ang pangako ngayon ng Ama? Na ibinaba ang anak para kamtin ito, ang buhay na walang hanggan. Sinong may sala? Sino ang nagkulang? Sino ang nawalan? Walang dilit iba ang taong naninikit na yaong mga sama ng loob sa puso nila. Mga mahal, kailan kaya mananagana ng galak ang mga ito? Kailan kaya mababago ang isip na litong-lito? Kailan kaya totoong magliliwanag kung mayroong di maalis-alis sa puso ay nakatirik? Buhay ba, Ama? Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't anumang pag-aliw sa iyo, walang pinagkaiba kay Saul. Para lamang maaliw, tutugtugan muna, sapagkat ang espiritu ng masama ang nasa kanya. Kaya pagkatapos ng kaaliwan at sumumpong na naman ang masamang espiritu, wala na naman lahat ang ginawang kaaliwan. Ganyan ang tao. Ngunit kapag ang banal na espiritu ang sumasakatauhan ng tao, sa simple na sasayahan na, sa karampot ay kontento na, sa kung ano man ay nasahan, nagalak na at tuwang-tuwa pa. Kaya't ang wika ng Ama, mga anak na minamahal ko, alalahanin niyo sa tuwina, kung ano ang dinudulot ko, pahiram lamang ito sa inyo. Kaya't pahalagahan niyo ang buhay na hiniram at huwag ang ano paman upang sa gayon, manahan sa inyo ang galak, manahan sa inyo ang liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nagkaramenayahanan. Sapagkat hindi ka pa man humihiling, batid na ng Ama yan. Hindi mo pa man ginagawa, alam niya na kung kaya mo at matutupad ito. Hindi mo pa man nasisimulan, na balangkas niya na yaan. Kaya't kung siyang nagbalangkas, ito'y matatag at mabubuo mo yaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ibibigay niya ang dapat, ipagkakaloob niya ang marapat. Mula kay Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga ito." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupunin niyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungong kaburulan. Ano ang nasuri ninyo? Batid ng Kristo na siya'y kukunin at gagawing hari, na ito ang pinapangarap ng lahat ng tao, na may pangarap, tumaas matanyag at mailathala ang pangalan. Ngunit nang dahil hindi ito ang pangarap na tapdin at gawin ng isang Jesucristo, tumalilis at lumisan. Mga minamahal, kung minsan ang tao, tinatalaga siya, ngunit masigit niyang tinatalaga ang sarili niya. Ang nais ng Ama, patuloy mong tupdin ang Kanya at patuloy niyang papakita kung sino siya at panaligan mong may magagawa siya, yamang siyang tinanggap mong Ama, na kung papaano ang imposible sa Kanya ay magagawa niyang posible, gawin mo lamang ang tama't marapat, patutupad niya sa iyo ang dapat at ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At yaon ang patutuo, kung papaano si Felipe sinubukan, kayo ba? Ano sa palagay niyo? Tapos na ba ang pagsubok? Tinapos na ba para kayo ay masuring ganap? Bawat araw,
bawat segundo. Kung palagay nyo'y tama na tumpak ang gawa nyo, huwag nyong palalabisin sa sarili nyo na lahat na ito'y nagawa nyo dahil sa inyo, kundi may gagawin kayo at nagagawa kayo dahil sa kaukulang kaloob ng Ama. Doon, patuloy nyo siyang maalala, patuloy nyo siyang magagawan ng marapat para sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kuminsan, dahil sa mga pahayag na iba't iba, kung hindi mo ganang maunawaan, malilito ka. Katulad nito, maliwanag ang sinabi. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ninyo, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may 2 isda, ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao. May narinigan ako ng sinabi ganito, maaring siguro ay kaya nagkasya at lumabis. May mga dalang pagkain ang mga tao doon at pinagsama-sama nila. Kaya lumabis at ito ay nagkasya. Tinanong ko sa Panginoon, bakit po hindi nailagay na may mga naroroon at nagkasama-sama ang kanilang pagkain? Anak, paano ang hiwagang magaganap kung naroroon nga yung mga naghihintay at may nakatago silang pagkain? Kaya nga maliwanag ang istorya, may isang bata roon na may 2 isda at may tinapay. At yun ay pinagpira-piraso. Eto, maliwanag ang katotohanan. Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Ngunit walang nakalagay ditong tinipon nila ang mga baon at pinagparti-parti. Panginoon, nakakalito po yata. Maliwanag ang binasa, may 2 isda at tinapay, pinagpira-piraso. Bakit gayon ang tinuran? Para po ako kung nalito. Nasaan ang hiwaga roon kung may mga baon pala kaya nagkasya at lumabis? Nasaan ang hiwaga doon kaya nagsobra dahil pinagsama-sama nila at ang lumabis pa ay 12 bakol. Paano nangyaring 12 bakol ang lumabis? Kaya't kapag binasa mo ng literal at wala kang pangunawa, mabeberat ka, sabi ng Kapampangan. Maluluka ka, sabi ng Tagalog. Ngunit kapag nasa Espiritu ka, maliwanag ang patutuo ng Ama. Walang imposible sa kanyang mapagkasya niyang kakaunti at mapalabis pa ito sa kanyang kapangyarihan. Kaya't paano kang matitigatig na anak niyang sumusunod sa kanyang tuntunin at kalooban? Paano ka mawawala sa kanyang kalooban kung nakikita mong mga hiwaga niyang sa iyo'y ginagawa? At siya unang nais ng Ama, patuloy na makatuon sa isip at damdamin nyo, may magagawa siya upang ang tigatig pagkabahala, pagkatakot ay mawala, sapagkat sa tuwina may magagawa siya. At ang pinakamahalaga sa pagsisimba nyo, yaong pakikinig ng homilya. Ang banal na salita, ang pinakasentro ng buod ng misa. Ngunit kuminsan, ito ang ayaw ng tao. Ang aabutan, magpapasubo na lamang. Ang aabutan kapag
aawit na lamang. Basta mahalaga, ako'y nakasimba, nakaluhod, nanalangin. Kaya't walang nababago. Isip ay gayon at gayon pa rin. Kaya nga, anong ibig itura ng Ama? Magpahalaga ka muna sa kanyang mga salita. Pahalagahan mo ang kanyang kahiwagaan at pahahalagahan niya lahat ang sa iyo'y dapat na makamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nagpapalagay na kulang, kung minsan hindi niya namamalayan, labis pala. Ngayon, nang mabuksan siya sa pananampalataya, nasabi niyang, Diyos ko, nagpakahirap-hirap ang isip ko. Pinahirapan ko pa ang loob ko. Dahil pala sa iwaga mo, sa pagmamahal mo sa akin, magaganap pala ang ako ay hindi magkulang, hindi mahirapan. Kaya ano ang ibig tukuyin ngayon? Mga anak ng Ama, kayo ba'y tapat sa pananampalataya? Kayo ba'y tapat sa pananalig sa Kanya? Ano ang palagay nyo? May magagawa ba siya o wala? Kaya't saan man kayong ilang na lugar, saan man kayo dakong magsitungo, kung siya ang sa inyo, hindi kayo pababayaan nito. Kaya huwag sabihin at ikatwiran, paano naman ako hindi maghahanap buhay? Baka bukas makalaway din ako kumain. Ay sadyang magaganap sa iyo yan kung ang palagay mo'y wala kang Diyos at di totoo ang pagsamba mo. Subalit kaya ka tumalikod sa lahat ng tinalikdan mo'y para sa Kanya, kailan may di lolobin ito. Kung may sinuko ka, alam ng Ama yan. Kung sumuko ka, batid niya yan. Kaya't kung sumusunod ka, lalong batid niya yan. Kung sumusunod ka, sino siyang sinusundan mo? Hindi bagat siyang Diyos mo na gumawa at lumikha ng lahat ng bagay? Anong di niya malilikha sa iyo para mapatutuhanan niyang, Anak, bakit ka mababahala? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ito ang marapat na maging bahagi sa isip nyo, ang patuloy na umasa, magtiwala sa hiwaga at magagawa ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman, kung ika'y naririto, huwag mong gugulin ang isip mo kung ano-anong iniisip at ano ang iisipin mo pa. Kundi ituon mo ang diwa mo sa mga naririnig mo upang ang mapaka-imposibleng gawin ng Ama sa iyo ay magawa niya nga ito. Sapagkat kung may kakayahan ka, higit siyang may kakayahan. Kung may katalinuhan ka, higit siyang matalino. Kung may kulang ka, batid na batid niya. Ngunit siya'y hindi magkukulang kailanman. Kaya't ang kakulangan mo'y hingin mo sa Kanya, kung tutapat at totoo ka sa Kanya, may bibigay niya ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung bahagi sa buhay nyo ay naging marapat na ito, huwag nyong sayangin pa, nabawiin ang Ama. Kung nagliwanag na kayo, patuloy nyong apuhapin siya, upang mapagningas yaong handog sa inyo. At kung may kulang pa, humingi kayo, kayo ay sisidlan, upang gawin niyang dapat, na huwag kayong masakitan sa pag-isip na di tama. Itutumpak niya lahat sa inyong buhay. Magagawa ninyo yung pawang katotohanan, at sa bawat pagtupad, siya ang maglalagak ng kakibat niyong galak habang kayo'y gumaganap sa marapat, upang kayo'y maging dapat. Kaya't kung paano, lahat ay kaya niya, maliban ang magkasalat
kasalanang di kanya. Magagawa niyang baguhin ng lahat sa inyo, kaya't siyang tanggapin. Magliliwanag nga kayong totoo sa buhay ninyo. Siyang inyong kilalanin, ituturo man din, yaong sa inyo'y galak. Kung paano ito kakamtan, paano nyo magagawa habang nabubuhay, sa Kanya'y manahan. Yaw ng pawang katotohanan, aking mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May mga taong pinagbigyan, umusad ang buhay, mabago ang buhay, mapagbago ang takbo ng buhay. Ngunit aliw na aliw sa gawang pansanlibutan. Wala nang kasiyahan sila, kundi ang sila'y mahirati kung anong ginusto nila, para bagang pinagmamalaki pa't pinagyayabang sa kapwa nila. Ako, kahit hindi magtrabaho, magsugal lang ako, pinadadala naman ako. Hanggang kailan kaya yaon? Paano kung sabihin ng ama, inangat kita, hinango kita, binigyan kitang masasandigan mo para makita mo't makilala kung anong ginawa ko sa'yo? Nang pinaganda ko ang buhay mo, nagpasarap kang totoo sa mundo. Wala nang ginawa ikaw kundi sumugal tao. Ngayon, paano kaya kung magtugot na ang nagpapadala sa'yo? May magagawa ka pa kaya? Baka kung paano ka gumanda, kung paano ka kuminis, kung paano ka pumuti, mabalik ka sa dati mong gawi. Buhay ba nga ma o tao? Isang halimbawa lamang ang sa'ki tinukoy, at ito'y magaganap sa sanlibutan, sa mga taong hunghang na di nakilala ang Ama. Sarap na sarap sila bang nalilibang, ngunit di nila batid ang wakas nila. Paano kaya kung dumatalang takda na wala na silang nilingap kundi ang kanilang gawang hindi tama, at pagkatapos may pagmamalaki pa, kawawa naman si ganon, kawawa naman si ganyan, bakit ako? Ganito lang ginagawa ko, masaya ako. Hanggang kailan? Ang taong ligaw sa katotohanan, kailan may di mabubuo ang kagalakan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, itaga nyo sa bato. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung minsan ng matauhan, huli na ang lahat, at nang magising sa katotohanan, libang na libang, sang-ayon sa kanyang ginagawa, doon nasasayahan, doon nasisiyahan, doon nagagalak, nang masumpungan, nang maramdaman ng sa katawan, wala nang lunas yan. Tao, ang katapatan ko'y sinasambit ko ang totoo, ngunit di ko sasambitin yaong di marapat sa mundong ito. Pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang weka nga, sasakyan mang bago, kahit kumpleto, may gasolina, maganda gulong niya, magandang makina, kung walang magmamaneho, di uusad siya. Tama ba ga? Ganyan din ang tao. Kahit na bagong lahat ang piyesa niya, kahit lahat ay kumpletong matitibay ang nasa katawan niya, kung walang magmamaniyobrang totoo, hindi uusad na mabuti ang mabuting buhay niya. Oo, akala ng iba kapag pinagpala sila, magagalak na't mahal ako ng Diyos, pinagpapala ako. Ang tunay na pagpapala, napapabatid sa tao kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ang pagpapalang tinatawag lamang ay material at bagay at salapiyaan. Sapagkat kung kumpleto ka man dyan, di mo alam ang katotohanan,
wala ka pa rin kahihinatnan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, kaya't magalak at magpuri sama, yaong pinagpala na sumpungan pay siya. Binigyan ng kakontentuhan, sinidlan ng kasiyahan, umapaw ang kagalakan, napatag ang kaisipan, nakampante ang buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katulad ng mga sumusunod para lamang makinig sa mga banal na aral ng Kristo at upang maramdaman nila ang tunay na kagalingan. Hindi nila alintana, wala silang mga baon. Hindi nila alintana kung saan sila mapaparoon. Ngunit nang dahil ang isip at damdamin nila'y naruroon sa damdamin ng Kristo, hindi nila naaalala. Tanghali na naman pala, kakain na naman. Ngunit ang nagmamahal sa kanila'y inaalala sila. Kaya tinatanong kung paano sila pakakainin. At siya ang totoong sumusunod sa Ama. Siyang nagbabalangkas at nakababatid kung oras mo na para kumain ka, anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung di literal na babasahin ito, yaon nga ang totoo. Tagasunod ka ba ng Ama? Sumusunod ka ba sa Kristo? Alam niya kung gugutumin ka sa oras na yaon. Alam niya kung nasaan kanda ko para wala kang magawa. Kaya naman, siya'y may magagawa sa buhay mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, kaya't tinanong si Felipe kung papaano mapapakain ang mga ito sa pagsubok niya. Ngunit batid kung ano ang gagawin. Kaya naman ang tugunin na mayroon pong bata ito, wika ng isang alagad. Mayroon pong isang batang may dalang-dalawang isda. Kinuha't pinagpira-piraso. Alalaumbaga, sa pagbabahagi ng Ama sa lahat ng mga anak niya, kailan may di kukulang mga biyaya at pagpapala niya. O tao, magnilay kayo. Sino ang lumikha sa buhay nyo? Sinong tumupad para mabuhay kayo? Sinong nagbahagi ng buhay nyo? Kung kilala nyo, pababayaan, baga kayo. Pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tao, sumainyo ang kapayapaan. Kung pawang ang katotohanan ay nunukal sa isipan, kalooban mo rin mababahaginan. Kaya't kung paano isip ay nabuksan, kalooban mo'y karamay na yan. Kaya't kapag ang isip at kalooban mo'y magkaisa lamang, tao, kay tibay mong nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pakatandaan nyo, kung gusto ng isip nyo, puso nyo'y umaayaw, hindi magagawa nyong totoo. Ngunit kapag nagkaisang isip at kalooban nyo, magagawa nyo, mahirap man para sa inyo. Sapagkat walang mahirap para sa Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal,
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Ito. Pumasok ka dito.
alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Pag di ka nag-alinlangan, may magaganap na.
dapat ay matulog kayo ng mahimbing. O, kumusta ka na? Hindi, masaya ka na naman ngayon. Hanggang kailan kaya uli ang saya mo na yan? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Panaligan niyo po habang kinakain niyo yan. Happy birthday to you. Maligayang kaarawan, mahal na kapatid na Yoli. Naway kung papaano mo binusog, pinakain ang mga kapatid mo, pinaliw mo, inaliw mo sila, pinasaya, ipagkaloob nawa ng Ama ang higit na ibayong balik sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay na buhay ba ang Diyos? Ayan, kung paano pinagsusugpong mo yung makopa, panaligan mo, ano? May magagawa ba ang Diyos? May magagawa ba ang Diyos sa'yo? Kung tapat ka, may magagawa siya sa'yo. Habang may buhay, kumusta anak? Kumusta? Nakakatulog ka? Sadyang hindi ang nagpapagaling ay tao, kundi ginagamit lang ang tao. Sa pagitan ng vocal cord niya. Doon kinuha. At sa pinakaloob, meron pa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Walang x-ray dito. Walang CT scan, walang ultrasound. Subalit yun ang totoo. Tama ba ga? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, naririto ang mga anak mong isinugo sa dako mo, kung paano sila'y nagnanasa ng kagalingan ng katawan, ipagkaloob bumarapat sa kanila ang bukit pa ng matibay at matatag na pananalig upang makamtan nila kung anong nasa na marapat mong ibigay at sa kanila'y kamtan. Doon tumatag at tumibay ang kanilang pagtitiwala sa iyo at patuloy mo namang sila'y lingapin, huwag mong iiwanan, kaliligtaan ni kailanman. Sapagkat siya ang pangako mo, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sa sapat nubay na handog mo upang ang bawat araw maging kaaya-aya sila lahat sa iyo. At ang mga may pandinig sa kanila'y nakarinig, ang may pandamay tuwirang madarama, yung iyong katapatan at pakiging totoo, yamang Espiritu mo'y binahaging totoo. O aking Ama, nilalaga ko sila sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang Diyos? Hindi. Kayo po ba'y masaya?
Ang Diyos sumasaya kapag nakikita po niyang kayong mga anak niya masigasig ang pagtitiwala, kaaya-aya ang ginagawa, at siya'y patuloy na pinagnanasahang makilala at madama pa. Yaon, araw-araw na masilayan niya yaon, lugod na lugod siya. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko.